O mga loyalista, yung galit na galit sa China, ito na mga lodi. Amerika na po ang may hawak sa atin. Kita nyo yan? Yung patch na yan, hindi makapasok ang gustong pumasok, hindi na makalabas ang gustong lumabas. Abay, martial law na yan. Parang martial law na po talaga ang nangyayari dito sa amin sa Davao City. Ganto po yung bagong Pilipinas, bagong muka na pinagmamayabang ninyo. Nakita nyo naman kanina, di ba? Pinalo po nung parang head po nila yung isang pulis natin kasi pabagal-bagal. Ano yan? Ginagawa nyo sa inyong kabaro? Ginagawa nyong utusan? Ganyan pala yung pamamalakad ng bagong Pilipinas, bagong muka. Isang miyembro nito ay inulat na nasawi. Tingnan nyo mga lodi. Grabe. Nire-revive mga idol. Ano na nangyari? May mga pasa, may mga bukol, yung mga misyonaryo. Tuwan-tuwa kayo nito? Natutuwa kayo nito dahil sa nangyari sa KOJC? Ano to, martial law na ba talaga? Grabe na mga lodi, yung nangyayari sa amin dito, no? Yung KOJC, inatake na naman po ng ating kapulisan dahil po, sa tingin daw po nila, parang nandyan po si Pastor Apollo Quiboloy. Ito po yung mga nakita nating balita, mga idol. Grabe. Ano na ang nangyayari sa ating bansa? Grabe na itong pang-aabuso ng administrasyong ito. Hindi naman mga kriminal yung mga pinagsusulong ng mga kapulisan ko. Grabe. Ano to? At pinalo pa ng pulis yung kapwa ng pulis. Grabe naman to. Nakakapanglumo mga idol. Sobrang nakakadiri. Ang gantong klase. O, ito pa mga lods. Tingnan nyo another LRAD. Tingnan, nagdagdag ng isang long-range acoustic device ang mga pulis na illegal na lumusob sa KOJC compound nitong madaling araw ng Sabado. Ang LRAD mga lodi ay isang aparato na parang loudspeaker na naglalabas ng napakalakas na tunog. Maaari itong magdulot ng matinding discomfort, pananakit ng tenga at pinakamasamang sitwasyon, pansamantalang permanenteng pagkabingi. Ayos hirap na hirap yung ating bansa. Tataas na bilihin pero may pambili sila ng gantong aparato. Tapos sinasabi nila kulang na kulang daw ang ating mga kasundaluhan, kapulisan para magbigay ng seguridad sa ating bansa. Pero bakit nandito sa KOJC? Sa tingin ko nasa 2,000 daw po ito mga lodi. Di ba? Anong nangyayari na? Ito pa mga lodi, Sabi pa dito, mission failed. Sino nga bang nag-utos kay Torre para guluhin ang mapayapang pamumuhay ng mga misyonaryo sa loob ng KOJC compound? Tila walang plano si Torre na umalis sa KOJC compound dahil hindi na nahanap si Pastor Apollo Quiboloy at iba pang akusado. Grabe. Ito, ang malupit dyan. America is spotted. Isa pang pulis na may patch na US flag sa kanyang uniforme ay nakuha na kasama ng mga lumusob ng illegal sa KOJC compound ngayong araw, mga lodi. Matatanda ang ilang beses nang sinabi ng KOJC na haharap si Pastor Apollo Quiboloy sa korte basta't ipangako ng pamahalaan na hindi mangingialam ang Amerika sa kanyang kaso. Ipinagtataka rin ng mga abogado ng simbahan kung bakit hanggang ngayon ay wala pang extradition request ang US. Hindi pa rin umuusad ang kaso ng buting pastor sa Amerika dahil kakulangan ng ebidensya laban sa kanya. Approve kayo dito. Mga loyalista, yung galit na galit sa China, ito na mga lodi. Amerika na po ang may hawak sa atin. Kita nyo yan? Yung patch na yan, parang hawak na po nila ang ating mga kapulisan. Dahil, ba't ilalagay yung patch na yan ng Amerika kung wala naman silang karapatan, di ba? Tama ba ako? Ito pa, sabi ni Senator Bato, dapat lisanin na daw po ng kapulisan ng KOJC compound. Hindi makapasok ang gustong pumasok, hindi na makalabas ang gustong lumabas. Abay, martial law na yan. Hindi na yan tama. Ang trabaho nila dyan ay mag-serve ng warrant. Ngayon na serve na nila ang warrant at wala doon yung siniserve nila. So, i-turn na nila yung warrant sa korte. O ano pang next procedure na gusto nilang gawin, basta lisanin na nila yung lugar. Bakit? Binayaran ba ni Torre ang lugar na at siya na ang nagmamay-ari? Hindi na siguro tama yan. Parang martial law na po talaga ang nangyayari dito sa amin sa Davao City. Ganto po yung bagong Pilipinas, bagong muka na pinagmamayabang ninyo. Ganto po ang pamamahala ng inyong presidenteng BBM. Hindi ko yan tinatanggap na si presidente kahit na kinampanya ko pa yan nung panahon ng eleksyon. Anak na tinapay na yan. Kung alam ko lang na mangyayari yung ganito mga idol, no? Hindi na talaga. Kasi mapayapa kami dito
Dahil lang sa ambisyon ninyo na panghawakan lagi ang posisyon na yan at gusto nyong dyan na kayo lagi, nagiging sakim na kayo. O ito pa, may nakita pa tayong post mga idol. Pertina nila hangyo na naaba daw pagkaon, gutom na daw kaayo og uhaw. Mura na daw sila makuyapan. Sila mismo ang nag-istorya, gusto na nila muuli. Eto galing daw po ito sa mga kapulisan. Gusto na daw po nilang umuwi. Gutom na daw po sila. Uhaw na daw po sila para na daw silang hihimatayin. Nakita nyo naman kanina, di ba? Pinalo po nung parang head po nila yung isang pulis natin kasi pabagal-bagal. Ano yan? Ginagawa nyo sa inyong kabaro? Ginagawa nyong utusan? Ganyan pala yung pamamalakan ng bagong Pilipinas, bagong muka. Tapos yung kapag nagsasalita ka sa administrasyon na ito, pag-iinitan ka kagaya ng ginawa nila kay Harry Roque. At kapag hindi pinawi ni Harry Roque yung kanyang mga sinabi about sa Congress, kinulong po mga lodi. Ganyan po ang ganda ang administrasyon ngayon. Na pinupuri po ninyo dahil maunlad tayo ngayon. O ito, sabi kulang yung mga kapulisan. Kaya binawasan yung bodyguards ni VP Sara Duterte. Pero nandito lahat sa KOJC mga idol. Napakarami po nila. Astig, di ba? Tingnan, isang long-range acoustic device ipinestos ng mga pulis sa lumusob ng illegal sa KOJC. Illegal pala yung paglusob mga idol. Ang daming naghihirap na mga kababayan natin, pero mas inuna pa nila talaga si Pastor Apollo Kibuloy imbis na magtrabaho ng maayos sa ating gobyerno, Ano na sunod nito mga idol kasi wala daw si Pastor Apollo Kibuloy. Meron daw po di umanong napaslang dahil po dyan sa pagsulong po nila ng illegal sa KOJC mga lodi. Eto, ilang membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC tinakbo sa ospital dahil atake sa puso at gitna ng pulis na raid ng KOJC compound sa Buhangin, Davao City para masilbi ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy. Ngayong araw na ito mga lodi, August 24. Isang membro nito ay inulat na nasawi. Tingnan nyo mga lodi. Sugay kayo may nagpaubusan. Grabe. Nire-revive mga idol. Nakita nyo, nire-revive. Ano na nangyari? Ito pa, may pakita tayo dito. Dumating si Senator Bato de la Rosa sa KOJC Religious Compound ng Davao City. Ngayon mag-aalas 5 ng hapon. Hinarap ito ng KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion, KOJC Executive Secretary Nori Cardona at PNP Region 11 Chief Nicolas Nick Torre. Nilinaw ni de la Rosa na hindi ito nagtungo roon para harangan ang PNP sa trabaho nito kundi ayusin ang sitwasyon na walang masasaktan, maaabuso at naaayon sa batas. Mga lodi, magagalit na naman kay Senator Bato. Di ba? Mga utak pa lang ka dyan. Pero ito talaga yung nagpaano sa akin mga lodi. May mga pasa, may mga bukol, yung mga misyonaryo. Tuwan-tuwa kayo nito? Natutuwa kayo nito dahil sa nangyari sa KOJC? Kung totoong may salaman si Pastor Apollo Kibuloy, bakit kailangang idamay nyo yung mga misyonaryo dyan? Kitang-kita naman yung ebidensya mga lodi, no? Grabe ang pambabraso ng administrasyong ito para makuha lang yung kanilang gustong makuha. Isang membro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ay kumpirmadong nasawi sa gitna ng pagsisilbi ng warrant of arrest ng kapulisan laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Tapos masaya kayo, natutuwa kayo dahil brinaso na ang KOJC nitong administrasyong ito. 'Di ba mga mga loyalista, ito yung gusto nyong mangyari. Yung may masawi na kalaban ninyo kuno. Na hindi nyo alam na ang kalaban talaga natin dito ay yung mga matataas ang ambisyon sa sarili nila. Na gusto po nilang manatili dyan sa pwesto na yan. Kaya ginagawa nila ang lahat para patahimikin, para puwersahin lahat ng mga nakadikit po sa mga Duterte. Alam naman natin na yan talaga ang kanilang punteriya dito. PBBM, di ba nung SONA sabi mo ayaw mo sa madugong labanan pagdating sa war on drugs? Ito nga yun, paalala ko sa inyo. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Ayan mga lodi, di ba? Pero parang taliwas naman ito. Hindi ito mga nagbebenta ng mga illegal na droga. Pero ba't ganito ang ginawa ninyo dyan sa KOJC? Ano to, martial law na ba talaga? O pinipwersa nyo talaga makuha si Pastor Apollo Kibuloy? Hindi nyo lang sinasadya na may namatay dun sa miyembro ng KOJC. Kaya na bahala ang umusga mga idol. Sobrang nasasaktan ako sa nangyayari dito sa amin sa Davao City. Kasi kayo, hindi nyo alam kung ano talaga ang ginagawa ng administrasyong ito. Bulag na bulag kayo.
tapalan lang yung bibig ninyo ng pera, okay na yan sa inyo. Kasi puno ng ayuda itong bansa natin ngayon. Diyan kayo nabulag. Hanggang dito lang po muna mga idol. Pero ako'y nagbabalik na po para ipagtanggol ang mga Duterte sa ginagawa nitong administrasyon na to. Stay safe mga Lodi and God bless you all. Peace, Bob.